Ang kwento ni Tomby. Hindi lahat ng alagad ng Diyos ay mabuti. Madami pa ding nagpapanggap at sila pa ang nagdudulot ng masama. Pag-uwi mo sa bahay niyo, maglaga ka ng 7 dahon ng pulang bayabas. Samahan mo ng 3 butil ng asin sa 1 litro ng tubig. Yan ang iinumin mo sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, bumalik ka sa akin. Malinaw ba ang sinabi ko? Wika ni Mang Bitoy. Kilala itong manggagamot sa baryo. Kasalukuyan itong ginagamot ang dalaga na napaglaruan ng kapre sa sapa habang naglalaba. Maraming salamat ho, Tandang Bitoy. Gagawin ko po ang sinabi niyo. Sana nga po, lubayan na ako ng kapre. Gabi-gabi na lang po eh. Pabalik-balik na naglalakad doon sa sampayan namin. Hindi na nga po ako makatulog na maayos. Tugon ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito ay lulubayan ka din yan. Siya nga pala iha. Huwag mong kakalimutan ng pagpapausok ng pinatuyong ugat ng sulase. Makakatulong din yon para makatulog ka ng mahimbing. Jose, iho, magdala ka nga dito ng 7 ugat ng pinatuyong sulase. Iaabot ko lang dito sa dalaga nang hindi na siya mahirapan pa maganap. Utos ng matanda sa mag-aaral at katuwang sa panggagamot na si Jose. Oo, tatang. Ito na po. Nahihanda ko na. Tugon ni Jose. 12 taong gulang. Ulilang lubos na ng mga panahong yun. Si Jose ay laki sa bahay ampunan. Subalit tumakas ito at nagpalaboy hanggang sa mapadpad sa baryo ni Mang Bitoy. Sanggol pa lamang ay wala na itong nakagisnang magulang. Natagpuan sa basurahan at kinupkop ng mga taga-bahay ampunan. 7 taong gulang siya nang maglaya sa nakagisnang tahanan. At natagpuan ni Mang Bitoy na natutulog sa paradahan ng jeep habang nanginginig sa taas ng lagnat. Simula noon, kinupkop na ito ng matanda. Hindi naman yon pinagsisihan ng albularyo dahil masipag si Jose at mabilis turuan. At sa katunayan, ito ang kumukuha ng mga ugat at halamang gamot sa gubat para sa matanda. May kakaibang kakayahan ng bata. 1 beses lamang ituro sa kanya ang gagawin. Kaagad na nitong natututunan maging ang mga halamang gamot. Kahit makita o maamoy lamang, makakabisado na ito ni Jose. Kaya matindi ang paghanga sa kanya ng matanda. Pagdating naman sa mga gawaing bahay, walang aalalahanin sapagkat kaya na din ito ni Jose. Ate, ito na po yung mga ugat. 1 piraso lang po yung ilalagay nyo sa baon ng nyug. Budburan nyo po ng kapiranggot na asin. Lagyan nyo din po na nagbabagang uling. Ilagay nyo po ito sa kaliwang bahagi ng bahay nyo para mabalot ng usok ang buong kabayan. 6 ng hapon lamang po itong maaaring gawin ha. Hayaan nyo lang po hanggang sa mamatay ang baga. Wika ni Jose sa dalaga. Napangiti naman ang matandang manggagamot. Kabisado ng bata ang mga dapat gawin. Nakikita niya na mas magiging magaling pa itong manggagamot kesa sa kanya. Maraming salamat dito ha. Mahirap po kasing makahanap ng sulasi sa lugar namin eh. Malaking tulong po ito.
Tugon ng dalaga. Ang sulase ay isang halamang gamot. Napakarami ng dulot na benepisyo. Simula pa noong unang panahon gamit na ito ng mga babaylan at albularyo sa panggagamot at panlaban sa mga elementong kagaya ng aswang. Mula sa dahon hanggang sa ugat nito, mainam sa iba't ibang paraan ng panggagamot. Paborito ni Jose ang pangunguha nito sa kagubatan. Jose Iho, lumalaki ka na. Ilang taon na lang binata ka na. Sigurado ka bang ayaw mo mag-aral at matuto sa eskwelahan? Mahirap ang landas ng pagiging albularyo. Kadalasan, mag-isa mong kakaharapin ang mga hamon at paglaban sa mga masasamang elemento. Tignan mo na lang ako. Tumanda ng binata. Wala man lang akong kasama sa buhay maliban sa'yo. Makakaya mo ba ang ganitong buhay? Tanong ni Mang Bitoy. Itinuturing ng matanda si Jose bilang totoong anak. Opo, tatang. Buo na po ang pasya ko. Igugugol ko ang oras at panahon para maging magaling at biyasang manggagamot. Gusto ko po talaga makatulong sa kapwa natin eh. Yung mga walang kakayahan laban sa mga bagay at nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Isa pa po, maliit pa lang ako. Malaki na po ang paghanga ko sa iyo eh. Ayoko mabaon na lang sa limot ng mga sakripisyo mo, tatang. Tugon ni Jose. Kung ikukumpara sa ibang kaedad, kakaibang mag-isip si Jose. Bawat kilos at desisyon ay nakaayon sa mga turo at payo ng kinikilalang ama. Isang araw, pumunta si Jose sa kagubatan. Nais nitong manguha na matatandang halaman ng sulase. Kailangan nila ng mga dahon para sa langis at alkohol na ginagawa ni Tandang Bitoy. Mainam itong panghilot at pangtanggal ng mga sakit sa kalamnan at ulo. Maging mga karamdaman na mahirap pagalingin kahit pa ng ospital. Nang makarating sa lugar, nakita ni Jose na may nauna na sa paboritong pwesto kung saan nagkalat ang mga halamang gamot. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jose sa babae. Nakasalukuyang nangunguha ng oregano at sambong. Ginulat mo naman ako, bata. Ako nga pala si Choleng. Kailangan ko ng mga dahon ng sambong at oregano eh. Bagong panganak ang pinsan ko at kailangan niya ito para sa binat at sakit ng tiyan. Iniwan na ng magaling na asawa. Kaya kami na lang ni nanay ang nag-alaga sa kanya at sa sanggol. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Tsaka sino ka ba? Hindi naman siguro sa'yo tong gubat, di ba? Tugon ng babae na nagpakilalang Choleng. Ako nga pala si Jose. Ngayon lang kasi ako nakakita ng tao dito eh. Kahit kailan, walang napunta dahil sa sukal at dami ng ahas. Paano ba nalaman ang lugar na to? Tanong ni Jose. Tumayo si Choleng kasabay ang paghawi ng buhok. Doon nakita ni Jose ang maganda at maamong mukha ng dalaga. Dating manggagamot si nanay. Dito rin siya nangunguha ng mga halamang gamot noong dalaga pa siya eh. Ikaw ba? Bakit ka nandito? Hindi ka naman mukhang mangangaso. Hindi ka rin naman mukhang manggagamot. Teka, siguro engkanto ka ano? Balak mo yata akong paglaruan. Pwes, hindi kita uurungan. Tugon ni Choleng. Kasabay ng pagdampot ng patpat. Akmang ipapalo kay Jose
Uy, sandali. Anong engkanto ka dyan? Naunguha lang din ako ng mga halamang gamot, no? Nababaliw ka na ba? Wika ni Jose. Biro lang. Kilala kita, no? Ikaw yung anak-anakan na matandang si Bitoy. Yung albularyo. Siguro hindi mo ko natatandaan pero nagpagamot yung pinsan ko kay Tandang Bitoy noong 1 taon. Yung buntis na inaaswang sa barangay San Isidro. Siguro hindi mo natanda. Madami na kayong naging pasyente eh. Meron pa nga sinapian ng tikbalang. O siya, sige na. Aalis na ako ah. Baka hinahanap na rin ako ni nanay. Maiwan na kita. Tugon ni Choleng. Teka, babalik ka pa ba dito? Ang ibig kong sabihin, maunguha ka ba ulit ng mga halamang gamot? Tanong ni Jose. Ngayon lamang siya nakakausap ng kasing idaran niya. Tansya ni Jose. Nasa 16 anyos pa lamang si Choleng. Depende. Kung kakailanganin ulit ni pinsan. Tsaka, nanguha na ako ng mga may tatanim sa amin eh. Para hindi na ako magpabalik-balik dito. Naku, baka matuklaw pa ako ng ahas eh. Tugon ni Choleng. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. Wala nang nagawa si Jose kundi pagmasdan ang dalaga habang papalayo. Ayos lang. Magkikita ulit tayo. Teka nga. Ang mabuti pa manguha na ako ng mga halaman. Mamaya baka gabihin pa ako dito eh. Wika ni Jose sa sarili. Mabilis na itong nanguha ng mga kailangang halaman. Nagmamadali itong bumalik sa tahanan. Tatang, andito na po ako. Tang, alam niyo ba? May nakasabay akong dalaga sa gubat. Naunguha din ng halamang gamot eh. Binunot pa nga niya yung ilang sambong at oregano. Itatanim niya daw sa kanila. Wika ni Jose. Tumugon naman ang matanda habang umiinom ng pinakulong dahon ng sambong. May dahilan kung bakit hindi tayo nangunguha ng pananim na halamang gamot. Iba ang bisa ng mga halamang malayang lumalaki sa kagubatan kumpara sa mga halamang pinalaki sa bakuran. Katulad ng aso. Kapag nasanay na sa loob ng pangangalaga ng amo, limitado lamang ang kakayahan nito. Pero kapag sa gubat lumaki, mas malakas at mas marami silang angking kakayahan. Ganon din ang halaman. Kung sa gubat sila lalaki, mas mabisa ang dulot na gamot. Paliwanag ni Tandang Bitoy. Tumango naman ang binata sa sinabi ni Tandang Bitoy. Pagsapit ng linggo, magkasama si Jose at Tandang Bitoy papuntang bayan. Araw ng simba at nakasanayan nilang dalawa na dumalo sa paunang misa. Kagad nilang napansin ang magarang sasakyan na nakaparada sa labas ng simbahan. Alam niya ba? Magkapatid daw yung bagong dating na madre tsaka yung may-ari ng sasakyan. Balita ko. Magbubukas daw ng kainan yan dito sa atin. Nakita ko pa nga nakausap sila ni Mang Gusten. Yung may-ari ng mga pwesto sa palengke. Wika ng isa sa mga ale. Balita ko gwapo. Ang tanong, magkapatid ba talaga sila? O baka naman, manunuyo ng madre na yan? Dagdag ng isa pang ale.
Nasa harap ang mga ito ng simbahan. Napailing na lamang si Tandang Bitoy. Nako, kay aga-aga tsismisan kagad ang inaatupag. Partida pa yan. Nasa harapan ng simbahan. Wika ni Tandang Bitoy. Dumiretso na ito sa loob ng simbahan. Matapos ang misa, nagkanya-kanya na ang mga tao pauwi sa tahanan. Doon nakita ni Jose ang pinag-uusapang madre at may-ari ng sasakyan. Napansin niyang magkausap ito sa gilid ng simbahan. Tila pinapagalitan ng lalaki yung madre. Ngunit bigla na lang naudlot nang may dumaang mga tao. Kalaunan nakilala ang lalaki sa lugar dahil sa binuksan nitong kainan na may napakasarap na bulalo at sari-saring panindang pampasalubong. Hindi para sa mga lokal na residente, kundi para sa mga turistang dumadayo sa bayan. Mang Sardo daw po yung pangalan niya, tatang eh. Mabait naman daw at matulungin. Namibigay pa nga ng pagkain sa mga batang nasa bayan eh. Tsaka yung mother naman, mabait din daw. Nagbabahay-bahay pa nga po sila at nag-aabot ng mga gamit at pagkain sa mga pamilya eh. Wika ni Jose. Hindi naman tumugon ang matanda. Napangiti lang ito. Ngunit ang paghangang ito ay saglit lang at kalaunan. Napalitan ng takot at pangamba. Nag-umpisang kumalat ang mga balita na ilan sa mga turista na nagpunta sa bayan hindi na muli pang natagpuan. Nag-umpisa na ding magkasakit ang mga tao sa lugar. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa pagiging bayolente at mapanakit. Dahil dito, nagkaroon ng palagay ang matandang manggagamot. Iba na ang kutob ko sa mga nagaganap, iho. Nag-umpisa lahat ng ito nung dumating yung madre at yung negosyante. Mukhang meron silang maitim na lihim, Jose. Wika ng matanda. Ano pong plano nyo, tatang? Dumadami na din po yung sumasangguni sa inyo eh. Yung ilan pa nga, kailangan nang bumalik sa sunod na araw. Tanong ni Jose. Nag-uusap ang dalawa. Ngunit bigla silang nakarinig ng pagtawag ng isang babae. Tao po! Tao po! Tandang Bitoy! Wika ng dalagang nasa labas. Nang silipin ito ni Jose sa bintana, naroon si Choleng. Nagtaka naman ng dalawa dahil gabi na at nasa labas pa ito ng tahanan. Anong may paglilingkod namin sa'yo, iha? Ginabi ka na yata. Tanong ng matanda. Kasi nagpumilit talaga ako magpunta dito. Malubha na po ang kalagayan ni inay. Si Narcisa po, yung kababata niyo. Ang sabi niya, kayo lang po ang makakatulong sa kanya eh. Kaso lang po, habang naglalakad po ako sa kakahuyan, hinabol po ako ng kakaibang nilalang eh. Mabalahibo po at napakalaki ng katawan. Kung hindi po ako nagkakamali, aswang po yun, Tandang Bitoy. Tugon ng dalaga. Halika. Tuloy ka muna at ikalma mo muna ang sarili mo. Wika ni Tandang Bitoy.
Inakay na nito ang dalaga papasok ng tahanan. Jose, maghanda ka. Hindi malabong magkaroon tayo ng bisita mamaya. Wika ni Tandang Bitoy. Alam na ni Jose ang ibig sabihin ng matanda. Naghanda na ito ng mga pangontra sa aswang. Nagsindi ng pinatuyong ugat ng sulase at hinalo sa kamangyan. Inilabas na din ito ang buntot pagi at mga sibat na ibinabad ang mga talim sa espesyal na uri ng langis. Ano bang nangyayari? Wala namang napapabalitang aswang dito ah. Bakit parang bigla na lang nagsulputan dito ang mga aswang? Tanong ni Choleng. Ang sabi ni Tatang, may hinala siya na yung Sister Consuelo at yung negosyanteng si Sardo ang maaaring nasa likod nito. Kasi kung kailan sila dumating, doon lang nagumpisang magkasakit yung mga kanayo natin. Tugon ni Jose. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang may kumatok na tao sa pintuan. Nang tignan nito ni Jose, nanlaki ang mga mata ng binata. Nang makita si Sister Consuelo ang nasa labas. Magandang gabi ho, Lolo. Kinabi na po ako sa pamimigay ng pagkain sa mga bahay. Napadpad naman po ako dito. Maaari ho bang makahingi man lang ako ng maiinom? Tanong ng madre kay Tandang Bitoy. Subalit hindi nito malilinlang ang mga mata ng albularyo. Kagad niyang nakita ang isa pang nilalang na may gamit na sa bulag na nasa gilid ng madre. Alam ng matanda na sa oras na patuloyin niya ang madre, makakapasok din ang kasama nitong aswang. Subalit hindi nagpahalata ang manggagamot. At pasimple itong sumenyas kay Jose. Jose, iho, ipaghanda mo naman ng malinis na maiinom itong si Sister. Madali ka na. Wika ni Tandang Bitoy. Alam ni Jose na meron itong ibig sabihin. Malinis na maiinom? Ah! Bulong ni Jose sa sarili. Nang mapagtanto ito ni Jose, naalala niya ang bili ng matanda. Ang malinis na maiinom ay tubig na may asin, patak ng alkohol mula sa dahon ng sulase. Mabisa itong pangkalas at pangtanggal ng pagod sa tao. Habang makamandag na laso naman para sa mga aswang at engkanto. Kaagad naman itong hinanda ni Jose. Sa mata ng ibang makakakita, hindi kaagad mapapansin na merong kakaiba. Dahil tila normal na tubig lamang ang itsura nito. Ang alkohol na mula sa dahon ng sulase. Nagtatanggal ng lasa at amoy ng kahit anong ihalo sa tubig kasama na ang asin. Sister, eto na nga po pala ang tubig niyo. Pagpasensyahan niyo na po at natagalan. Wika ni Tandang Bitoy. Nako, maraming salamat ho. Pagpalaing kayo. Wika ng madre. Kasabay ng pag-amoy sa baso. At kalaunan ay ininom ang tubig. Nakatayo lamang ito na tila merong hinihintay. Sister,
Meron pa po ba kayong hinihintay? Ano pa po ba ang kailangan nyo sa matandang tulad ko? Tanong ni Tandang Bitoy. Tumugon naman ang madre at nagtanong kung ilan silang nakatira sa tahanan. Walang kaalam-alam ang madre na kilalang albularyo ang nasa harapan niya. Yun ba? Kasama ko ang anak ko at pamangking ko dito sa bahay. Tama ho ba ang narinig ko? Nagbabahay-bahay ho kayo. Sister, bakit naman po kayo napadpad dito? Madilim na at delikado sa daan. Hindi ho ba kayo nag-aalala? Baka ho, merong aswang sa paligid. Muling tanong ni Tandang Bitoy. Hindi naman ho. Isa pa, mababait naman ang mamamayan sa bayan. Yun nga lang, nakakapagod ding magikot. Tsaka aswang. Hindi naman totoo yun ah. Tugon ng madre. Gusto ko sana kayong ihatid pero pasyado na akong matanda eh. May iba pa ho ba ako may tutulong sa inyo, sister? Muling tanong ni Tandang Bitoy. Meron pa ho sana eh. Tugon ni Sister Consuelo. Bigla itong nagbago ng anyo at pumangit ang boses. Ang karne ng batang nasa loob ng bahay niyo. Yang babaeng birhen. Napakabango ng halimuyak. Muling wika ni Sister Consuelo. Ngunit tinawanan lamang ni Tandang Bitoy ang sinabi ng aswang. Napakamalas niyo naman yata, sister. Isang pagkakamali ang pagpapalit mo ng anyo. Gagana lang ang malinis na tubig sa oras na iwan mo ang katawang tao mo. Mali ka ng bahay na kinatok iha. Tugon ni Tandang Bitoy. Kaagad itong nagbitaw ng orasyon. Hanggang sa bigla na lang bumula ang bibig ng madre. Nang isa ito at kaagad nawala ng buhay. Maaaring napatumba mo si Consuelo. Pero ibahin mo ako. Sa oras na makapasok ako ng bahay niyo, wawakasan ko ang buhay niyong tatlo. Wika ng nakatagong aswang. Buong akala ni Sardo ay hindi siya nakikita ng matanda. Marahan itong lumapit. Ngunit sa bisa ng usok na nagmumula sa ugat ng halamang sulasi, nalulusaw nito ang anumang sabulag at ilalantad ang mga elementong nagtatago. Bagamat sa kamay ng normal na tao, walang ganitong bisa ang halaman. Subalit sa kamay ng bihasang albularyo, sa mga orasyon at engkantasyon na masusing inaral, ito ay nagsisilbing mawagsik na pamuksa ng karamdaman, pati na rin ng pangaaswang. Kaagad binao ng matanda ang sagradong punyal sa ulo ng aswang. Nasa harapan niya ito ng mga oras na yon. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Imposible. Sumpaing katanda. Ipaghihiganti ako ng pamilya ko. Banta ng aswang. Subalit kagaya ng madre, wala itong laban at binawian kagad ng buhay. Yan ang napapala mo sa kayabangan mo.
Buong akala nyo, may hina kaming mga mortal. Lalo na ang matatandang kagaya ko. Hihintayin ko ang mga kamag-anakan mo. Tignan natin kung hindi ko sila maubos. Tugon ng matanda. Tatang, tapos na ho ba? Tanong ni Jose. Salamat sa Diyos na hindi tayo napahamak. Yung lalaking yan, siya yung humabol sa akin sa gubat eh. Natatandaan ko yung boses niya. Wika ni Choleng. Jose, sana may natutuhan ka sa mga nangyari. Ano mang balakid ang kakaharapin mo, tanggapin mo ito ng buong tapang. Panatilihin mong kalmado ang kalooban mo. Ito ang maghahatid sa iyo ng tagumpay. Hala sige, kailangang mailantad ang dalawang to. Tulungan niyo kung itali ang mga katawan nila at antayin ng bukang liwayway. Tugon ng matanda. Sa pagsilip pa lamang ng araw, unti-unti nang nasunog ang bangkay ng mga aswang. Kalaunan ay napagaling din ni Jose at Tandang Bitoy ang lahat ng may karamdaman. Maging ang ina ni Choleng na biktima ng pangyayanggaw. Mula sa nakaing bulalo galing sa tindahan ni Sardo. Habang si Jose naman, nagawa pa ring gabayan ng matanda hanggang sa tumuntong ito ng 21. Ngunit sa kasamaang palad, wala na si Tandang Bitoy dahil sa katandaan. Tuluyang naging manggagamot si Jose. Pero hindi ito sumunod sa yapak na matanda. Hindi niya hinayaan na mag-isa lamang siya sa buhay. Pinakasalan niya si Choleng. Magkasamang pinagyaman ang lupaing naiwan sa kanya. Nang itinuring niyang ama na si Tandang Bitoy. Nang mga panahong ito, 2 linggo pa lamang ang nakakalipas. Magmula nang manirahan ang pamilya ni Eman sa probinsya ng Surigao. Nais nilang makaiwas sa gulo sa syudad at sa estado ng bunsong anak. Kinakailangan itong mailayo sa anumang uri ng polusyon dahil sa patuloy na paglala ng hika. Maswerte naman dahil may naiwang tahanan doon ang mga magulang. Hindi na mahihirapan pa ang pamilya sa paghahanap ng bagong matutuluyan. Sa unang mga araw na naroon, masasabing maayos naman ang lugar dahil napakatahimik at halos lahat ng kapitbahay marunong makisama. Noong bagong lipat pa lamang ang pamilya, hindi nagdalawang isip ang mga kalapitbahay na tulungan ang mga ito sa pag-aayos ng mga gamit. At sa katunayan, may mga nagpahiram pa dito ng mga kagamitan. Kagaya ng martilyo na nagamit niya sa pagkukumpuni ng ibang aparador. Dahil sa kabaitang pinapakita ng mga tao, nangako si Eman sa sarili na ganun din ang ibabalik niya sa mga ito. Ayon sa kanya, sa bilis ng pag-ikot ng mundo at puro pera na ang nasa isipan ng mga tao, maswerte siya na walang hinihinging kapalit ang mga ito sa bawat pagtulong. Samantala, hindi naman siksikan ang mga tahanan sa lugar. Sa kada lupang kinatitirikan ng bahay,
May kanya-kanya silang bakuran na pwedeng pagtaniman ng mga halaman. Ayon kay Eman, halos lahat ng tahanan ay donasyon ng dating gobernador sa lugar. Napakasariwa ng hangin dahil sa dami ng punong nakatanim. Isa pa sa kinatutuwa ni Eman, ang pagkakaroon ng sari-sariling poso na pinagkukunan ng preskong tubig. Isang araw, alas 5 pa lamang ng umaga, nagyaya na ang asawa ni Emma na si Linda. Naumpisahan na ang pagbabanlaw sa kagabing nakusot na mga damit. Dahil tulog pa naman ang tatlong anak, tinulungan na ni Emma ng asawa. Ito na lamang ang nag-abala sa pagbobomba ng poso habang ang asawa naman, ito ang tagabanlaw. Hindi pa man nakakalipas ang ilang oras magmula na maglaba ang mag-asawa. Biglang natigil si Emma nang makita ang matandang lalaki na nakaupo malapit sa bakuran. Kaagad itong nilapitan at naitanong kung ano ang maitutulong. Nagpasintabi at nagwika naman ang matanda na kung pwede ba siyang makahingi ng tubig. Dahil gusgusi na ito at halata sa mukha ang gutom, pinapasok ni Emma ng matanda at binigyan ng maiinom. Nagmamadali din itong nagluto ng almusal para mapakain ang matanda. Nako, huwag ka nang magabala, iho. Ayos lang naman ako eh. Salamat nga pala sa tubig. Napakabuti ng puso mo. Wika ng matanda. Tumango at napangiti na lamang si Eman. Pero ipinilit niyang manatili ang matanda para makapag-almusal. Maya-maya pa, nagising na rin ang mga anak ni Eman. Isa sa mga nakagawian ng bunsong si Nonoy ang magpakarga tuwing nagigising. Kaya naman, nang makalapit ito sa matanda, hindi nagdalawang isip ang bata na yumakap dito. Pasensya na ho kayo, tay, ah. Ganyan po talaga ang bunso namin eh. Gusto talagang kinakarga kapag nagigising eh. 3 taong gulang pa lang ho kasi yan eh. Wika ni Eman. Ngumiti naman ang matanda habang karga ang bata. Maya-maya pa natapos na si Eman sa ginagawa. Magkakasabay na silang nag-almusal kasama ang pamilya. Habang nag-uusap, doon lang nagpakilala ang matanda na nagngangalang Buyong. Matagal na panahon na itong walang pamilya. Dahil sa ibang lugar na ito lahat naninirahan. Pagtitinda na lamang ng kung anong bagay ang kinabubuhay niya. Nang tanungin naman ni Linda kung ano ang tinitinda ng matanda, hindi na ito tumugon. Samantala na matapos makakain, nagpaalam na ang matanda at sinabing meron pa siyang kailangang puntahan. Masyadong natuwa ang matanda kay Nonoy. Kaya bago ito lumabas ng tahanan, muli nitong niyakap ang bata. Matapos yun ay pinagpatuloy ng mag-asawa ang paglalaba. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik sa tahanan ang matanda. Samantala, sa mga araw na nagdaan nakakuha na rin ng trabaho si Eman sa palengke. Kaya kahit papano, gumaan ang araw-araw na gastusin ng pamilya. Maayos naman ang naging pakikitungo sa kanya ng amo. Kaya masasabing swerte si Eman sa nakuhang trabaho.
Isang araw, bandang 3:00 ng hapon matapos ang trabaho, naglalakad na pauwi si Eman. Maya-maya pa, bigla itong nakarinig ng pagsitsit. Napalingon si Eman. Magkahalong pagkabigla at tuwa ang naramdaman nang muling makita ang matandang si Buyong. Pero hindi kagaya ng dati na gusgusin. Ngayon maayos na ang itsura nito at malinis ang kasuotan. Kaagad itong kinamusta ni Eman. Magiliw namang tumugon ng matanda na maayos naman ang buhay. Hanggang sa napansin ni Eman ang mga boteng nasa kaharap na lamesa. Kaya natanong niya kay Tandang Buyong kung ano ang laman nun. Ayan ba? Langis yan na pwedeng ipangprito. Gusto mo ba iho? Kumuha ka na. Libre na lang yan para sa'yo. Sigurado kung masarap yan para dyan sa dalawang isda. Wika ni Tandang Buyong. Dahil sa sinabi ng matanda, kaagad namang kumuha si Emma ng langis. Hindi na rin nagtagal pa at nagpaalam na ito sa matanda dahil malayo-layo pa ang lalakarin. Pagkarating sa tahanan, nang maiabot na ni Eman sa asawa ang dalang isda at langis. Napatanong naman ito kung saan nabili. Iba ang kulay nito sa normal na nabibili sa palengke. Dahil imbes na dilaw, medyo kulay berde ang langis na tila may hahawig sa lumot. Dahil sa sinabi ng asawa, tsaka lamang napansin ni Emma ng pinagkaiba. Pero pinaluto pa rin niya ang isda gamit ang bigay na langis. Ayon kay Eman, malaki naman ang tiwala niya sa matanda. Baka sariling gawa ito ni Tandang Buyong, kaya kakaiba talaga ang kulay. Samantala, nang matapos naman sa paghahanda ang asawa, diretso nang naghapunan ng pamilya. Ganado naman si Nonoy sa pagkain kaya ng gabing yun. Marami itong nakain na isda. Matapos yon wala namang kakaiba pang naganap sa pamilya. Akmang matutulog na sana ang mag-ina. Bigla na lang umiyak ng napakalakas ang anak na si Nonoy. Hindi na malaman ni Emma ang gagawin. Pero ilang minuto lang bigla namang natigil sa pagiyak ang bata. Dahil wala namang kakaiba kay Nonoy at hindi naman ito nilalagnat. Sinawalang bahala na lang na mag-asawa ang pag-iyak ng bata. Maya-maya pa, bandang 3:00 na madaling araw, bigla na lang nagising ang mag-asawa nang muli na namang umiyak ang punsong anak. Ngunit sa pagkakataong yon, nang maitapat ni Emma ng bata sa ilaw, nakita niyang maputla na ang mukha nito. Tila wala ng dugo at patuloy sa paghahabol ng hininga. Dahil walang naitabing gamot na mga panahong yon, minabuti na ni Emma na itakbo ito sa pinakamalapit na albularyo sa lugar. Kahit alanganing oras, hindi na ito nagdalawang isip pa na lumabas ng tahanan. Pakiramdam nila, anumang oras ay malalagutan na ng hininga ang bata. Mabuti na lamang, kakilala na ni Eman ang manggagamot. Kaya madali siyang nakapunta sa tahanan nito. Samantala, naabutan naman ng mag-asawa na abala ang albularyo.
Nagdadasal ito sa altar ng mga panahong iyon. Kaagad namang nagpasintabi si Eman. Hindi naman nagdalawang isip pa ang albularyo na papasukin ang mga ito. Nang maitabi ang bata sa albularyo, kaagad namang hinawakan ng matanda ang palad ng bata. Aba, hindi talaga papaawat ang nilalang na yon. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa mga bagong salta dito sa lugar? Hindi ba kayo nabalaan patungkol sa pag-alagalang may sakaliwanan ng bibiktima? Ang batang ito, napuno na ng langis sa katawan. Yun mismo ang dahilan sa pagkaubos ng dugo niya. Wika ng albularyo. Kaagad na pinahiga ng manggagamot ang bata at sinagawa ang ritual. Meron itong pinahid sa dibdib ng bata para hindi ito gumalaw. Inilabas na rin ng matanda ang bote ng itim na langis at sapilit ang pinainom kay Nonoy. Ilang segundo lang matapos na malunok, kaagad namang sumuka ang bata. Kasabay nito ang biglaang pagkawala ng malay. Halata sa mukha ng manggagamot na maging ito. Nag-aalala kaya hindi maiwasan ni Emma na mapatanong. Pasensya na, iho. Mukhang hindi na kinaya ng anak mo. Tuluyan ang naubos ang dugo sa katawan niya. Nasipsip na ng nilalang. Pasensya na kayong mag-asawa. Wika ng albularyo. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang matanda. Itinakbo na ni Eman papalayo ang bata. Ayon sa kanya, itatakbo na lamang niya ito sa pinakamalapit na ospital. Pero kagaya ng sinabi ng matanda, ganun din ang naging pahayag ng doktor. Wala na itong buhay dahil naubusan na ng dugo sa katawan. Maging ang mga doktor, nagtataka sa sinapit ng bata. Lalo pat wala namang natamong sugat si Nonoy. Kaya wala nang nagawa ang pamilya, kundi iuwi na lamang ang bangkay ng anak. Napakalungkot ng sinapit ng pamilya pero wala namang ibang pagpipilian, kundi tanggapin at mailibing ang bangkay ni Nonoy. Halos isang linggo din naging abala ang mga ito. Kahit hindi man lubusang maintindihan, inirespeto na lamang ni Emma ng pagkamatay ng anak. Matapos mailibing, muling pumunta si Eman sa tahanan ng manggagamot. 5:00 na ng hapon. Wala na masyadong pasyente. Kaya kagad nakapag-usap ang dalawa. Dito tuluyang nalinawan si Eman sa ibig sabihin ng manggagamot. Ayon sa kanya, isang sagay ang nambiktima sa anak. Ito ang mga nilalang na naninirahan sa minahan. Ipinagpapalit ang ginto sa dugo ng mga bata. Habang si Tandang Buyong naman ay may kapangyarihan sa kaliwa. Kaya nagagawa nitong makipagkasundo sa mga sagay. Nagpapanggap itong tao nang bibiktima sa pamamagitan ng langis. Ito ang magiging paraan para unti-unting maubos ang dugo ng biktima at dumiretso sa garapong pinag-iipunan ng matanda. Dagdag pa ng albularyo, dati pa man ay gahaman na sa ginto ang matanda, kaya naatim ng konsensya nito na pumatay kahit ng batang walang muwang.
Dahil sa mga narinig, bigla namang bumalik sa alaala ni Eman ang lahat ng mga nangyari sa anak. Kasabay nito, napatanong na lamang siya kung kakayanin bang matugis ang matandang si Buyong. Maaari naman, pero kinakailangan nating makapaghanda sa mga dapat gawin. Hindi basta ang makakalaban. Siguro sasapat na rin ang 6 na buwan na paghahanda. Kailangan nating ipagpalagay na kapag hindi tayo nagtagumpay sa gagawin, mas lalong lalakas ang puwersa ng matanda at mas dadami ang madadamay na bata. Wika ng manggagamot. Hindi nakaimik si Eman. Napagtanto niyang napakatagal ng 6 na buwan para sa hustisya sa anak. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ng tahanan si Eman. Magmula nang mawala ang bunsong anak, halos wala nang ingay sa loob ng tahanan. Maging ang asawa ni Eman hindi na halos makabangon. Palagi na lamang itong nasa sulok at nagmumukmok. Hinahayaan na lang siya ni Eman dahil sinisisi nito ang sarili sa pagkawala ng bunsong anak. Dahil sa lalim ng lungkot na pinagdadaanan. Lumipas ang ilang araw magmula na makausap ang manggagamot. Nagpasya si Eman na siya na lang ang mag-isang haharap sa matandang si Buyong. Bukod sa hindi mapakali, mapaghiganti talaga ito sa sino mang nangaapi lalo na sa sariling pamilya. Dahil dito, naisipan niyang magtanong sa mga kapitbahay kung saan matatagpuan ang tahanan ni Tandang Buyong. Maswerte naman na may isang matandang lalaki na nakapagturo kay Eman. Pero paulit-ulit itong nagbabala na wag basta pupunta dahil mapanganib ang matandang yon. Pero kahit ano pa man ang narinig ni Eman, hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Wala nang ibang mas mahalaga sa kanya, kundi ang makaganti sa bumawi sa buhay ng anak. Isang Biyernes ng gabi, mag-isang tinahak ni Eman ang daan papunta sa tahanan ni Tandang Buyong. Habang naglalakad, kahit papano, nakakaramdam din ito ng takot dahil sa mga narinig na babala. Samantala, dahil pamilyar sa kanya ang dinadaanan, mabilis niyang natagpuan ang tahanan ng matanda. Nakatayo ito sa paanan ng bundok. Madali lang din makikita dahil sa 2 palapag ang tahanan nito. Sa paglapit ni Eman, nakita niyang nakabukas ang pinto ng tahanan kaya diretso siyang pumasok. Bigla naman itong nagdahan-dahan nang nakitang taimtim na nagdadasal ang matanda sa isang sulok. Kaharap ang isang garapang puno ng mga dugo. Nang magawi naman ang tingin ni Eman sa bandang likod ng garapa, nasilayan niya ang mga nakaimbak na ginto. Samut-sari ang klase. May ilang mga kwintas. Pero karamihan sa mga ito ay mga mangkok na gawa sa ginto. Samantala, hindi nagtagal na tapos na sa ginagawa ang matanda. Sa pagharap nito kay Eman, humalakak ito ng napakalakas. Sa mga panahong ito, alam na nating pareho ang totoo. Kaya nandito ka. Hindi ba, iho? Pasensya na nga pala sa anak mo. Mas mahalaga lang sa akin ang ginto kesa sa mga paslet na wala namang maitutulong.
Wika ng matandang si Boyong. Dahil sa narinig ni Eman, biglang nandilim ang paningin niya. Hinugot ang itak na nasa tagiliran, sabay tarak kay Tandang Boyong. Bagamat nagdudugo, wala namang nararamdamang sakit ang matanda. Diretso lang ito sa pagtawa. Sa sobrang galit na naramdaman ni Eman, ibinato nito ang hawak na may dugong itak. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Tandang Buyong. Eksakto itong naitarak sa itim na sungay na nakasabit sa pader ng tahanan. Ang malakas na pagtawa ng matanda, bigla na lamang nawala at napalitan ng galit. Walang pagdadalawang isip na sinugod siya ni Tandang Buyong at may buhangin na kinuha sa bulsa. Isinaboy niya ito sa mukha ni Eman. Dahil dito, napapikit na lamang ang mata ni Eman. Sobrang hapdi ng nararamdaman ng kaliwang mata kaya hindi na rin naiwasang mapasigaw. Napaupo na lamang ito at hindi na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari dahil tuluyan siyang nawala ng malay. Nasa katerikan ng araw. Yan ang sunod na nakita ni Eman nang imulat ang mga mata. Nagmamadali itong napabangon nang mapansing nakahiga siya sa talahiban. Sa pagmamasid ni Eman, nasa tuktok na pala ito ng bundok. Sa muling pagtahak ng daan pababa, bagamat nakitang nakabukas pa rin ang pintuan ng tahanan ni Buyong, hindi na ito muli pang pumasok bagkus dumiretso na sa tahanan ng manggagamot. Pagkarating sa tahanan ng matanda, sakto naman na wala na itong pasyente. Kaya nailahad ni Eman ang mga pangyayari. Napailing na lamang ang manggagamot. Abay, napakatigas nga naman talaga ng ulo mo. Ano? Sinabihan na kitang huwag kang susugod ng basta sa matandang yon dahil wala ka rin namang laban sa kanya. Tignan mo ang kaliwang parte ng mata mo. Yan ang magiging tanda na minsang pagsagupa mo kay Boyong. Wika ng albularyo. Kasabay nito, iniabot ng manggagamot ang maliit na salaming hawak. Sa pagtingin ni Eman, doon lamang niya napansin na pulang-pula ang mga mata. Samantala, nagwika naman ang albularyo na pupunta sila sa tahanan ng mga sagay. Para kahit papano masilayan ni Eman ang tinutukoy ng mga nilalang. Kaagad namang sumang-ayon si Eman. Pinuntahan nila ang kuweba kung saan napapabalitang maraming aswang na nakatira. Pagkarating pa lamang ng dalawa, nagpakawala na ng mga orasyon ng albularyo. Kasabay nito, inutusan naman niya si Emma na ipikit ang mga mata. Nang muling idilat ni Eman ang mga mata, nagulat siya nang may makita na nilalang na nasa isang sulok. Napakaliit lang nito at may buhok na sobrang nipis. Nakakaagaw atensyon ang napakalapad at matulis nitong tenga na lagpas ulo. Napakatangos din ng ilong. Nakakakilabot na malahuli na purong puti ang mga mata. Nang mga panahong yun, abala ang mga ito sa pagsipsip ng mga dugo na nakaimbak sa gintong garapa. Dahil sa nakita, nakaramdam ng kilabot si Eman. Kasabay nito, sinabi ng manggagamot na si Buyong lamang ang may kakayanan na makipag-usap dito.
Puwera na lang kung gumamit ng mga orasyon ng manggagamot. Hindi na umimik pa si Eman. Hindi nagtagal ay nagyaya ng umuwi ang manggagamot. Samantala, nang makauwi na si Eman, bigla na lang niyang naramdaman ang pananakit ng kaliwang mata. Sa sobrang sakit, napaupo na lamang ito at pinikit ang dalawang mata. Pero sa muling pagmulat, kaba ang naramdaman niya. Dahil hindi na muli pang nakakita ang kaliwang mata. Dahil dito, muli siyang bumalik sa albularyo. Pero ayon sa manggagamot, ito ang ganti ni Buyong sa pagtarak ng itak sa sinasambang sungay. Dagdag na manggagamot, tanging si Buyong lamang ang makakapagtanggal dahil selyado ang parusa. Hindi na pinagpilitan pa ni Emma na magamot ito. Dahil ayon sa kanya, titiisin na lamang niya yon kaysa muling lumapit sa matanda. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nakakita ang kaliwang mata ni Eman. Dahil sa mga nangyayari, nagpa siya ang pamilya na lisanin na ang lugar. Lalo pat may iba pa itong mga anak na hindi malayong mabiktima ng nilalang. Sa paglipas ng mga taon, bumabalik pa si Eman sa probinsya ng Surigao. Pero para na lamang dalawin ang puntod ng bunsong anak. Samantala, kahit naninirahan na sa syudad, naging pihikan na ito sa pagpili ng mantikang gagamitin. Dahil kahit kailan, hindi niya malilimutan ang sinapit na kamatayan ng bunsong anak sa tindero ng langis.